Hi guys! Good afternoon! Welcome to my channel. So guys, for this video, may iba naman. Okay, so meron tayo dito sa harap natin na mga Nike SB Stefan Janoski. So, itong video na to parang new production versus by old production. So, lahat tong pair na nakikita nyo is OG pair po sila. Okay, for konting kaalaman lang, guys. Kasi marami tayong mga Janoski pair. Okay? So, dito sa store natin na Redman Toys, Janoski Collection, marami pa tayong mga OG pair. So, guys, gusto ko lang ipakita yung different, no, ng ating mga new production or mas latest production compare sa mga old production or yung mas mga OG pair natin. Okay, so ano ba different? Sa atin kasi guys, pag may mga nag-i-inquire or mga nag-walk-in sa store natin, unang-una tinatanong natin, pag may mga colorway sila na napili, like mga katulad ng colorway na yan, na Sequoia Filbert, Black Anthracite Gum, tapos Black Seal, yan kasi is mga production date niyan is mga nasa 2013, 2012. So, sample na lang. Itong ating Filbert Sequoia is 2013 yung kanyang production date. So, kung si client nagustuhan niya yung mga ganyang klaseng colorway, unang-una guys, tinatanong natin is, aware ba kayo sa mga collector item or aware ka ba kayo na itong pair na to is exclusive for collectors only? Bakit po natin tinatanong yon? Okay? Kasi una guys, for collector item na kasi yung mga ganyang production date. So, not advisable na ginagamit siya for everyday use. Yan. Kasi nga, brand new yan lahat guys. Okay? Ang magiging concern mo kasi dyan, pag hindi ka collectors, is magkakaroon ka ng encounter na pwede siyang mas mabilis mag-solsef, pwede siyang mas mabilis mag-chip. Okay, so sa sapatos ganun talaga eh. Kumbaga, dahil sa matagal na yung kanyang production date, tapos naki-stock siya, yung mga glue niya or yung mga materials niya, for example, yung glue, di ba? So, dahil nga naka-stock siya from 2013, siyempre yung glue niya dehydrated na. So, darating na yung time na dahil dehydrated na siya, mas prone na siya mag-solsef. Solsef guys, yun yung magkakaroon na ng buka dyan, maghihiwalay na tong part na to. So, sa mga old production shoes, yun yung possible na mangyari. Tapos katulad nito guys, mapansin mo si Sequoia Filbert, brand new to guys ha. Pero nagkaroon na siya ng chip doon sa mga rounded area niya. Yung area kasi na yan, ano yan eh, leather. Leather yung part na yan. So normal yan guys, kaya kasi matagal na kasi yung shoes. Although luma ng shoes, pero brand new siya. Okay, so normal yan. Kaya tong unit na to guys, tong pair na to, kailangan to mapunta sa collectors. Kasi nga, pag collector ka kasi, yung mga ganyang makikita mo na yan, may encounter mo na ganyan, hindi ka na magugulat sa kanya. Kasi nga, collectors ka. Kumbaga, kilala mo yung pair, kilala mo ng shoes, na normal na darating siya sa punto na ganyan. To guys, mapansin mo. Hindi pa naman siya totally nagbabakbak, pero ayan, parang nag-uumpisa na siya. Diba? Ayan. So, guys, normal po yan sa mga gantong pair. Okay? Kaya, as a seller, no, kadalasan tinatanong ko kung aware ka ba na exclusive for collectors lang ito. Kasi, as my boss na collectors, hindi siya issue na ganyan eh. Kasi yung iba, kung gusto talaga nila suotin, pag nag-solsep, pinapariglu or pinapatahe. Tapos yung iba naman, pag nakaka-encounter na nagbabakbak yung mga leather parts, pinapa-repaint lang nila. Kasi nga naman, ang Janoski pair is a rare pair kasi yan. Kumbaga,
pag meron kang ganito, parang sobrang rare na yan. Wala kang makikita halos sa iba niyan. Saka si Janoski, si Nike, hindi na siya gumagawa ng same colorway. Okay, so ito kasi 2013 pa yan ni-release. So 2013, mga ilang pair lang ang ginawa ni Nike niyan. Tapos wala na, hindi na siya gumawa ulit ng bago. Okay, kaya sobrang rare ng pair na yan. For example, isa pa rin itong ating Black Anthracite Gum. So sobrang rare din yan. Rare pair din siya. Ang kanyang production date is nasa 2013. Okay, so same sila ng production date. Ito guys, mapapansin mo, in good condition kahit yung mga leather parts niya, wala din siyang bakbak. So, hindi lahat ng mga pag sinabi nating mga old production is may mga chip na ganyan. Hindi lahat. Okay, kasi iba-iba yung magiging condition nila. Depende sa parts, kung may parts na mas mabilis talaga mag-backpack, or depende rin sa pag-stored. Okay, so ito guys, napansin mo, in good condition pa yan. Wala ka pang makikita kahit anong backpack. Pero pag check natin try natin i-check ng mas malapit. Ayan, so wala pa talaga. Itong pair na to is sobrang good niya talaga. Wala pa siyang makakatulad nung sa Filbert Sequoia. Pero dahil nga sa old production na yan, pag humawak nito is hindi marunong. Pag yung humawak nito is, hindi siya collector. Kasi di ba pag hindi ka collector, hindi mo alam kung paano sila hawakan ng tama. Paano sila iingatan ng paghawak. Kasi, pag marunong ka kasi, ang tamang paghawak daw ng shoes is sa sole. So, nakaganyan ka lang. Okay, so, check mo lang siya, ng ganyan. Yung iba kasi, pag hindi marunong, yung mga part na to, minsan kinikis-kis nila, hawakan nilang ganyan. Tapos, pag nagtatanggal sila ng lace, parang yung lace, makukuskus dun sa leather part. Kasi nga, hindi nila alam kung, dahil nga hindi sila collectors, hindi nila alam yung tamang pag-handle ng mga gantong units. Okay. Then, sample ulit. Ito is Black Sail. Ayan. Actually, sobrang in demand din naman tong colorway na to. Marami naghahanap nito. Pero kailangan aware ka na ang kanyang production date is 2012. Okay, so 2012 na siya. Canvas kasi siya. Actually, yung mga canvas, mas less na sa mga bakbak, magbabakbak, hindi siya ganun. So, mga leather part lang naman yung makaka-encounter tayo ng ganun. Pero kung mapapansin nyo guys, pag sinom natin yan, may mga, ayan, may mga maliliit, yung part na yan, para may maliliit na sign na pwede nang magbakbak yung kanyang leather. Okay, so kung mapapansin mo, di ba, hindi ko hinahawakan yung part na yan, kasi nga, baka magkamali ako ng hawak, pwede siyang magbakbak. Okay, so kailangan lagi ang hawak ko nasa ilalim lang. Tapos pag nagkahawak ako rito, as in talagang iniingatan ko rin kasi nga, collector item na siya. Kaya, kailangan natin siyang hawakan ng may pag-iingat. O, diba? O, pansin mo, in a good pair yan. Pero guys, hindi na yan advisable suotin for daily use. Okay, so hindi lahat na makikita yung Janoski sa online is para sa lahat ng client. Okay, so yung mga Janoski pair is merong tamang kliyente. Katulad ng mga gantong pair, para lang to sa mga collector item. Kung hindi ka collectors, hindi para sa'yo yung mga pair na old production o yung mga nagawa na mga last 2012, 2013, yan. So, kung hindi ka collector, hindi yan para sa'yo guys. Okay? Ang para sa mga naghahanap ng ating daily use is yung mga mas bagong production like ng ating Elemental Pink Gum, Red Crush Blue Void, yung ating Black Sequoia. So, bakit natin mas marirecommend for everyday use to? Kasi guys, itong mga colorway na to is 2018 production. Okay, so ito 2017.
Then the rest, 2018. So, mas latest production sila. So, mas fresh yung materials, mas fresh yung mga glue, yung dikit nila, mas fresh yung mga leather, mas fresh lahat. So, pwede mo siyang gamitin as a everyday use. Kasi nga, mas latest siya ginawa, mas latest year na nagawa compare sa iba. Okay? Pero to guys is OG pair. Kasi may mga lumalabas na ngayon ng mga RM. Mas iba na kasi yung design ng RM, no? Itong mga available na nasa atin, ito yung mga OG pair talaga. Ayan. Okay? So, yun. And advice lang din as a seller, kailangan, no? Para din sa mga reseller din natin. Okay, or kaya hindi man namin reseller pero nasa Janoski community. So, kailangan guys, aware kayo dun sa mga units, no? Okay? So, kailangan din ma-inform natin lagi si client na aware ba si client na yung gusto niyang colorway is for collectors only. Na aware ba si client na yung kanyang gustong pair is old production. Okay, para maiwasan natin guys na syempre halimbawa ako, bumili ako ng black sale. Syempre magkano yan guys, diba? Hindi naman yan 250 lang, diba? Hindi ganun yung presyo niyan, diba? Syempre pag dumating sa akin yan, tas ginamit ko, bumuka, nag-solsep. Hindi naman ako collectors, gusto ko lang talaga ng sapatos para may pamasok ako araw-araw. Syempre magre-react ako. Oh, bakit nasira to? Oh, kakabili ko lang. Bakit nagbakbak na? 'Di ba? Yung mga ganun, guys, ang iniiwasan namin. Kaya lagi namin inaalam muna kung yung buyer ba or yung client ba natin is aware kung itong mga to is aware sila na for exclusive collectors only lang. Okay? Pag hindi nila alam sabihin ng exclusive for collectors only, binibigay namin sa kanila yung mga pair na mas latest production gaya ng mga pair na yan. Okay? So, pag sinagot kami ni client na ano po ibig sabihin na exclusive for collectors? So, isisend namin sila ng parang notes kung anong magangyayari pag mga old production. Tapos, saka namin sila o-offeran ng mga mas latest production na mas pwede nilang gamitin for everyday use. Okay, so yun lang guys. Sa mga gusto pong mag-inquire, sa mga naghahanap po ng mga collector items, sa mga collectors dyan, ayan, message nyo lang kami guys sa ating Facebook page, Redman Toys, Janoski Collection. Ayan. Or kaya, message nyo kami sa video na to para mabigay namin sa inyo yung link ng ating FB. So, sa mga naghahanap guys ng mga Janoski, sobrang dami pa natin guys sa pair. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Marami yan guys. Itong box na yan. Ayan. Puro Janoski laman yan. Hanggang doon sa likod. Puro Janoski yan. Okay. So, sa FB page, makikita nyo guys na pinopost namin yung mga colorway na available. Pwede nyo kaming i-message para dun sa colorway na kailangan nyo and sizes. So, yun lang guys. Thank you for watching. And sana may konti akong na-share. Sana yun, maging aware din yung mga buyer, no? Huwag tayo basta-basta magbibili. Kailangan, kung hindi man sinabi ni seller sa inyo yung condition ng pair, na it's all production and exclusive for collectors, kayo mismo alamin nyo na din. Para, syempre, di ba? Baga, hindi tayo magkamali dun sa bibilhin natin na pair. Okay? Siyempre, hindi naman siya hindi naman siya 500 lang, hindi naman siya 250 lang. So, pag nagkamali tayo ng pair, medyo masakit. Okay? So, yun guys, sana may na-share tayo kung ano yung different niyan para maging aware din kayo sa pagbili ng mga Janoski pair, kung ano ba yung dapat for a daily use or kung ano pa yung dapat for collectors only. So, yun guys. Thank you for watching and God bless. Bye!